may isang napakayamang Amerikano. Sawa na siya sa kapupunta sa mga pang-Hollywood na pelikula, manood ng stuntman at kapupunta sa mga Magic Entertainment Club. Kaya siya ay nagpaalaga ng buhaya sa kanyang malaking swimming pool. Sakto naman na siya inimbitahan ng kanyang mga high school bats. Magkakaroon daw ng reunion. At sabi nito, oo, sasagutin ko ang reunion na yan at ating gaganapin sa aking private resort. At sa araw ng reunion, pagkatapos ng tanghalian, nagsalita ang matandang mayaman at sabi, magkakaroon ako ng pakulo kung sino man sa inyo ang maglalakas loob na tatalon sa aking swimming pool at paliliguan ang aking alagang buhaya, ay dodoblehin ko ng 20 times ang kanyang kayamanan. Lahat ay tahimik, lahat ay takot. Ngunit maya't maya, biglang may tumalon. Sasakmalin sana ng buhaya, ngunit ito'y kanyang nailagan. Napunta ang lalaki sa likod ng buhaya at niyakap ito ng mahigpit. Sila na ay patalon-patalon, paikot-ikot. Naghihiyawan na ang mga tao. Namamangha na itong mayaman sa nakikita ng kanyang mga mata. Hanggang sa maya-maya ay napagod na rin ang buhaya. Uminahon ito at nagkaroon ng timing itong lalaki at napatalon sa gilid ng swimming pool. Sinalubong ito ng mayaman at sabi, congratulations, you passed my challenge. Ngayon sabihin mo, ano ang gusto mo? Pilak o ginto? Hingal na hingal ang lalaki at sinabing pagalit, hindi ko kailangan ng mga sinasabi mong yan. Ituro mo sa akin kung sino ang nagtulak sa akin sa baba. Habang ang kanyang asawa ay pangiti-ngiti lamang sa likuran. At maya't maya ay huminahon na rin ang lalaki at nagkaroon ng ngiti sa mukha nung dinala ng mayamang milyonaryo ang mga maraming pira at ginto sa kanyang harapan. At dito nga nating napatunayan ang kasabihang, for every man success, there's a woman who push him. Doon sa grade 5 class, sabi ng guro, magbigay kayo ng kwento na may moral lesson. Tumayo si Sasa at sabi, ma'am, kami po ay may maliit na poultry farm. Kada Sabado, nagde-deliver po kami ng itlog papunta sa palengke. Ngunit nung Sabadong ito, nung kami ay nasa kalsada, biglang may tumawid na isang baboy ramo. Nagpreno ng bigla ang aking tatay at maraming itlog ang nabasag sa likuran. Moral of the story, don't put all your eggs in a one basket. Very good, Sasa, sabi ng guro. Yun din nga ang sinasabi ng mga financial guru. Don't put all your eggs in a one basket. Dahil nga, kung halimbawa nagkaroon ng problema, nagkaroon ng financial crisis, malamang ang iyong negosyo ay babagsak na. Ikaw ay luging-lugi. Kailangan magkaroon ng reserba. Ngayon, next, tumayo si Lardy at sabi, ma'am, kami rin po ay may maliit na poultry farm. Expectation po namin na kami ay magkakaroon ng 1,000 na sisiw. Ngunit pagkatapos ng incubation period, nung napisan na ang mga sisiw, di umabot ng 1,000 ang bilang. Moral of the story, lower your expectation para hindi ka masaktan. Tahimik na ang lahat. Wala nang tumayo. Next, sabi ng guro, wala pa rin. At tumayo itong si Bagsangi. Kahapon, nung pinuntahan ko ang aking lolo na si Billy, siya ay nag-inom ng alak mag-isa. Sabi nito, halika dito, samahan mo ako dito. At siya ay nagkwento. Alam mo, ako ay sumabak sa World War II. Ako'y naging isang sundalo noon. Nung papunta kami, sasalubungin namin ang mga kalaban. Di pa namin alam na kami ay inaabangan sa kalsada. Kami ay tinambangan. Nakita ko, lahat ng aking mga kasama ay namatay. Ako lang ang natira. Nagalit ako, gusto ko silang iganti. Nakuha ko ang isang masinggan at pinarapap ko lahat ng aking mga nakikita. Pagkaubos ng bala, nakita ko may mga sukbit-sukbit ang mga kasama ko na granada. Kinuha ko at hinagis-hagis ko. Nakita ko na ay nabawasan ang mga kasama. Mga 30 na lamang ang natira. Wala na akong bala. Nakita kong may isang bayonita nakatusok sa aking baril. Kinuha ko at napatay ko ang siyam sa aking bayonita. At ang pang-10 kong tinusok ay hawak-hawak pa niya ang aking baril. Binunot ko rin ang aking kutsilyo at sinaksak ito. Napatay ko rin ang 10 gamit ang aking kutsilyo. At ang 10 natitira, napatay ko sila gamit ang mano-mano kong kamao. Lahat ng mga bata ay namangha sa kwento ni Bagsangi, lalo na ang kanilang guro. At sabi nito, so ngayon Bagsangi, what's the moral of the story?
Sumagot si Bagsangi at sabi, "Huwag tayong magkipagkwentuhan sa mga lasing. Tayo lang ay kanilang bubuladasin."